banal na gawain ng pakikinig po ng salita po na ating dakilang Diyos. Kaya tayo po tumayo, mga minamahal, at binibigyan pagkakataon sa ating mga ngaral, ating beloved preacher, Rolly Ternida. Praise the Lord. God bless you po, our beloved preacher, beloved Brother Marshall. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mga minamahal, tayo pong lahat ay dumalangin sa Diyos upang tayo po'y pangunahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapagpala po naming Diyos sa mga banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal naming Panginoong Hesus. Taos puso pong pagpupuri at pasasalamat aming pinapaabot sa iyong banal at dakilang pangalan sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong banal na gawain na natapos na. Marami pong salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, sa mga pinagpala mga patutuo na mga kapatiran, sa mga papuring awitin na inalay sa iyo, mahal na Panginoon, sa matapat na pagkakaloob ng iyong mga anak. At sa oras pong ito, muli po kami nagpapakumbaba, mahal na dumudulog sa tunong ng biyaya sa kalangitan. Humihingi po kami ng kahabagan at kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang. Sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita, langisan mo pong ibang lingkod, mahal na Panginoon. Sa ganang akin, walang-wala po akong magagawa. Sa iyo po nagmumulang karunungan. Ikaw maglagay ng mga banal na salita sa aking labi, mahal na Panginoon, na magsilbing kalakasan sa lahat ng narito, pinakamamahal na Panginoon. Alisin mo po mga linlangan, alisin mo mga panghihina at mga hadlang ng kaaway. Sa unang panalangin po ng aming minamahal at kagalang-galang mahal na Pastor Will Estrada Almeda, ito po ang aming samo at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, at sama-sama po naming tinataboy pinapalayas ang lahat ng mga hadlang ng kaaway, maantok, panghihina ng katawan kasot. In Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, praise the Lord. At ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati, pagdakila, parangal at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At ako po ay nagpapaabot ng aking dubling paggalang, pagrespeto sa atin pong mga minamahal at kagalang-galang na mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi po natin malilimutan ang mga pinagpala, mga pangangaral, pagtuturo ng ating minamahal at kagalang-galang na Evangelista Will Estrada Almeda. Ganon din po ang ating minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati rin po ay pinapaabot ko sa lahat ng Beloved Almeda family. Purihin ang mga Panginoon, hallelujah, sa buong Beloved Almeda family, mga minamahal, at sa lahat ng mga beloved preachers, beloved workers, sa lahat po ng mga katuwang, mga kabalikat sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang umaga na po. Purihin ang mga Panginoon. Pumalakpak po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabing, praise the Lord. Konting tiis na lang po mga kapatid. Malapit naman na po tayo matapos. Tiisin po natin yung mga antok natin, mga minamahal, dahil pag ganitong oras, masarap nang matulog. Amen? Pero mga kapatid, di baling nakapikit ang mata, basta bukas yung tenga, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Dahil ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, lumipas na, mga kapatid, ang taong 2025. Tapos na, mga minamahal, ang taon na yan. Subalit, ang atin pong pakikipagbaka, mga minamahal, ay hindi pa natatapos. Amen? Dahil hanggang tayo po ay narito sa mundo, mga minamahal, tayo po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid, tayo po ay nakikipagbaka, mga minamahal. At ang ating pakikipagbaka, mga minamahal, ang dahilan dahil nais nating lahat na tayo pong lahat ay magtamo ng pangako ng Diyos. Nais nating lahat na lahat tayo magtamo ng kaligtasan, mga minamahal. Amen? Kaya nakikipagbaka tayo. At sa ating pakikipagbaka, mga minamahal, kailangan po natin, mga kapatid, yung tinatawag na pagtitiis. Lahat ay magsabing, praise the Lord. So yan po ang ating pag-aralan ngayon, mga minamahal, pagtitiis. Mahalaga po, mga kapatid. Isang salita, ngunit napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, mga minamahal, dahil ang sabi nga mga kapatid, kung walang pagtitiis, hindi tayo kailanman magtatagumpay. Lahat ay magsabing, praise the Lord. At wala pong nagtatagumpay na hindi dumaan sa pagtitiis. Amen?
Kahit nga po yung nangangarap, mga minamahal, bago niya maabot yung kanyang pangarap, mga minamahal, dadaan siya sa maraming pagtitiis, mga kapatid. Ano man pong pagdaanan niya, minsan may lungkot, may ligaya, minsan nasa taas, nasa baba siya, mga minamahal, lahat yon tinitiis niya dahil sa layuning gusto niyang maabot yung kanyang pangarap. At ang ating pangarap lahat dito, mga kapatid, ay hindi po lamang yung tagumpay na pansamantala dito sa mundo, kundi higit po diyan sa lahat ay ang tayo magtagumpay sa ating paglilingkod upang marating natin ang langit na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi po rito, kung walang pagtitiis, mga kapatid, hindi tayo kailanman magtatagumpay. At ito rin ang magiging daan ng ating pagtanggap ng gantimpala pagdating ng takdang panahon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Unang talata po na babasahin po natin, kindly po, 2 Timoteo 2, 3, 4, talon sa 9, 10 at talon sa 12. Dito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3, hanggang 4, at talon po sa 9 hanggang 10, talon po sa 12. Ito pong nasusulat. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. 2 Timoteo. Sorry po. Ito po sa 3, pakipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawan ni Kristo Jesus. Sinong kawan na nasa pagkakawan ay hindi nahalubilo sa mga bagay na mabuhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala ng pagkakawan. Ito po sa 9, na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad ng tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Dito po sa 12, kung tayo mga tiis ay mga gahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya ay kakaila naman niya tayo. Amen. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng Malapinoon. Pumalakpak po tayo sa lahat sa ating Malapinoon. Sabi po rito, mga kapatid, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Kaya nga, mismong si St. Paul, mga minamahal, sinabi niya, dahil mismo si Apostol Pablo, mga minamahal, dumaan sa maraming pagtitiis, mga kapatid. Na bagamat alam natin ang buhay ni Apostol Pablo, mga kapatid, bago siya nakumberte sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, bago siya naging tagasunod ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, siya ay taga-usig muna, mga minamahal, ng mga Kristiyano. Subalit nung siya tawagin na ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung mga pagtitiis ng mga naunang Kristiyanong pinagdaanan nila, napagdaanan din ni Apostol Pablo, mga minamahal. Kaya sabi ni Apostol Pablo, makipagtiis ka sa akin ng kahirapan katulad ng kawal ni Kristo. Tayo pong lahat ay mga kawal ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Lahat ng kawal magsabing praise the Lord. Parang inaantok yung praise the Lord natin. Lahat ng kawal magsabing praise the Lord. Purihin ang Diyos. Kaya sabi rito, kung tayo ay tunay na kawal, mga minamahal, ang sabi rito, makipagtiis tayo ng kahirapan. Dahil ang pagiging kawal, mga minamahal, hindi po palaging masarap ang buhay. Hindi palaging nandun tayo sa comfort zone, mga minamahal. Amen? Yung iba ayaw ng nanahirapan. Yung iba ayaw ng pag-uusig, mga minamahal. Pero tandaan po natin, whether we like it or not, mga minamahal, nagdesisyon tayong sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hindi tayo hihigit sa ating mahal na Panginoon. Kung ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, pinagdaanan niya mga bagay nito, ngunit tiniis ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang hangad ng mahal na Panginoon, ang plano ng Diyos, mga kapatid, ang tao ay maligtas. Kaya ang mahal na Panginoon, mga minamahal, yung hirap na pinagtiisan niya, pinagdaanan niya, mga minamahal, kung paano nilatigo siya, sinisipa, dinuduraan siya, mga minamahal, inuusig siya. Tiniis niyang lahat ng mga bagay na yon. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat na mga sumampalataya sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na sa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan.
Sino po ang nagpakita nitong pagtitiis na ito, mga minamahal? Ang ating pong dearly beloved honorable parents in the Lord. Ating minamahal, kagalang-galang malapastor, mga minamahal. For how many times ang pagtitiis niya, hindi lamang po sa mga pag-uusig. Tiniis ng ating minamahal, kagalang-galang malapastor, ang mag-ayuno ng 40 days for how many times? And more than that, mga minamahal, higit pa sa 40 dias, mga minamahal, without food, without water, for how many days, mga minamahal. Ginagawa na yon, mga kapatid, halos balat at buto na ang malapastor. Para kanino? Para sa ating lahat. Na tayo nung araw, mga minamahal, ay alipin pa ng mga bisyo, alipin pa ng kasalanan. Naabot tayo ng ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Pinoon. Tayo dati-rati, mga minamahal, ay lipos ng mga karamdaman, ngunit dahil sa panalangin ng mga tunay na lingkod ng Diyos, tayo'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binago ang ating mga buhay, mga minamahal. Narito tayong lahat ay naging mga tunay na Kristiyano, naghahantay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon upang sumalubong sa Kanya, upang magmana ng buhay na walang hanggang. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo, mga minamahal, kung tayo ay magtiis, ay magagahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Amen? Yan na po minsan ang Kristiyano, kapatid, mga minamahal, sa atin. Tayo po, mga minamahal, bilang mga mananampalataya, kapag dumarating na minsan yung mabibigat na mga pagsubok, mga minamahal, kung minsan ikinakaila natin ang mahal na Panginoon. Ano pong ibig sabihin ni Apostol Pablo na ikinakaila natin ang mahal na Panginoon? O minsan iniiwan natin ang mahal na Panginoon, tinatalikuran natin ang mahal na Panginoon. Amen? Iba yung nagiging prioridad natin, mga minamahal. Hindi na ang mahal na Panginoon ang nauuna natin, hindi na siyang priority natin, mga kapatid. Subalit, ang kahabagan ng Diyos ay nananatili kahit minsan nagkukulang tayo, kahit minsan nagkakamali tayo. Pero ito tayo, mga minamahal, pilit tayong niyayakap ng ating pinakamamahal na Pinoon. Pilit niya tayong dinadala sa kanyang banal na gawain. Kahit minsan tayo ang lumalayo, pilit tayong inilalapit ng ating pinakamamahal na Pinoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ang pagtitiis, mga minamahal, kahit nga ang mga magulang, mga kapatid ko, ang isang magulang, mga minamahal, lahat titiisin na lang hirap. Amen? Isusubo na lang nila, ibibigay pa sa kanilang mga anak. Lahat ng sakripisyo, kung anong sakripisyong alam natin, mga minamahal, para lamang sa ating pamilya, sa ating mga anak, gagawin po natin, mga minamahal. Amen? Dahil gusto natin ang ating mga anak magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Pinoon, hindi lamang po magandang kinabukasan dito sa mundo. Higit sa lahat dyan, mga minamahal, ay ang magtamo tayo ng tunay na kaligtasan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kailangan natin ng pagtitiis. Bakit po? Sabi ng Hebreo, Kapitulo 10, talatang 36 hanggang 39, ihanda po ang Lucas 21:19. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 36 hanggang 39, ito po ang nakasulat. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Sabi po niya sa Apostol Pablo, mga minamahal, sapagkat tayo nangangailangan ng pagtitiis. Bakit po daw kailangan natin na magtiis tayo, mga minamahal? Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Di ba, mga minamahal, kapag may pangarap tayo sa buhay, mahirap lang ang buhay natin. Bakit? Kahit nga mahirap lang ang buhay, pero naaabot nila yung kanilang pangarap. Ano ang naging susi nila, mga minamahal? Naging katangian nila, isang bagay ay yung pagtitiis. Amen? Grabing pagtitipid. Minsan naglalakad papunta sa school. Yung iba, mga minamahal, nagwo-working student pa. Mga minamahal, para lamang sa kanyang pangarap, mga minamahal. Sa atin bilang mananampalataya,
ang sabi ni Apostol Pablo, nangangailangan tayo ng pagtitiis. Upang ano? Upang kung ating magawa ang kalooban ng mahal na Panginoon, ay magsitanggap tayo. Nabi ng banal na kasulatan, magsitanggap tayo mga minamahal ng pangako. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po laging pagpapala. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Ang buhay natin, mga minamahal, parang pakbet. Ang buhay ng Kristiyano parang pakbet. Hindi puro gulay. Amen? Yung gulay, haluan din niya ng asin. Amen? At kapag nasobrahan yung asin, nagiging maalat. Kailangan may bitsin din. Minsan may toyo, may patis din, mga kapatid. May mga sangkap yan, mga minamahal. Para pag lahat yun na pagsama-sama, ang lasa nun masarap. Amen? So ganun din sa ating buhay, mga minamahal. Kung tayo po'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi laging pagpapala. Amen? Hindi tayo laging nagtataas ng kamay at nagpapasalamat sa Diyos kapag pagpapala ang natatanggap natin. At kapag dumating ang pagsubok, ang problema, magrereklamo tayo. Hindi po yun ganun, mga minamahal. Hindi po ganun. Gusto ng mahal na Panginoon, mga kapatid, ano man ang dumating sa atin, ano man ang mayroon tayo ngayon, dapat matuto tayong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil pag nagpapasalamat ka, nakikita ng mahal na Panginoon na kahit mahirap ang sitwasyon mo ngayon, ibig sabihin, pinagtitiisan mo alang-alang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing praise the Lord. Dahil pag hindi na pagtiisan, mga minamahal, ang maging resulta, aalis. Lalayo na sa mahal na Panginoon. Tatalikod na sa mahal na Panginoon. Hindi na kaya magtiis eh. Pero sa isang Kristiyanong totoo, sa isang tunay na kawal ni Kristo, mga minamahal, katulad ng sundalo, alam natin ang buhay ng sundalo, napakahirap. Pero pinagtitiisan nila, mga minamahal. Alang-alang, mga minamahal sa bayan at sa tao, sa ating bansa. Amen? At anong goal nila? Ang goal nila, mga minamahal, kapayapaan. Amen? Tayo bilang mga kawal ni Kristo, nagtitiis tayo ng maraming mga pagsubok, mga pag-uusig o ano pa mang bagay. Minsan na hindi maganda, pinagtitiisan natin. Dahil ang layunin natin, katulad ng sinabi ni St. Paul, upang magtamo tayo ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At bilang mga tunay na mananampalataya, mga minamahal, ang sabi dito, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kung siya ay umayaw, uurong siya, hindi siya kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Pagpapakita po kasi na walang pagtitiis yun, mga minamahal, ang pag-urong. Amen? Amen? Yung discouragement, pag na-discourage na, ayaw nang magtiis kasi discourage na. Pero mga minamahal, wag nating tingnan yung mga discouragement na yan. Mga minamahal, lagi nating titingnan yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na sa dulo ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, mahirap man ngayon ang sitwasyon natin. Ngunit bukas, isa makalawa, yung sitwasyon natin ay mababago yan. Dahil kasama natin ang mahal na Panginoon, ginhawa naman ang ipaparamdam at ipaparanas ng mahal na Panginoon sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano pa po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Sabi po rito, hindi tayo doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kaya pag may pananampalataya, may pagtitiis. Amen? Ang maging bunga, ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Sabi po ng aklat ni San Lucas 21:19, mga minamahal, at ihanda rin ang ikalawang Tesalonica 1:4-5. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 21, versikulo 19. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing praise the Lord. God bless you po. Sabi po dito, mga minamahal, sa inyong pagtitiis, may pagwawagi ninyo ang inyong kaluluwa. Amen. Ano bang pinaglilingkod natin sa mahal na Panginoon? Hindi lamang po yung mga bagay dito sa mundo kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi lamang yung mga material na bagay ang gusto nating matamo. Kaya tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. More than that, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, paano tayo makatanan? How can we escape the fires of hell if we neglect this great salvation? Amen?
Paano tayo makatakas sa kapahamakan? Kaya nga sabi po rito mga minamahal, kailangan natin ng pagtitiis at kapag nagtitiis tayo, ang sabi rito, maipagwawagi natin ang ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Saan natin may pagwawagi ang ating kaluluwa? Doon sa kapahamakan na naghihintay sa isang taong hindi naglilingkod sa Pinoon. Doon sa kapahamakan na naghihintay sa taong tumatalikod sa ating pinakamamahal na Pinoon. Yan sabi ng Biblia, ang mga tunay na kawal ng Diyos, ang mga tunay na mananampalataya, nabubuhay sila sa pananampalataya, may pagtitiis, may papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Dapat po magsabing, praise the Lord. Alam ko po, lahat tayo mga minamahal, iba-iba po yung sitwasyon natin sa buhay. Iba-iba po yung battles natin mga minamahal. Iba-iba po yung struggle natin. Amen? Amen? Yung iba, hindi na mo problema sa pinansyal. Pero yung iba mga minamahal, di malaman kung saan nahanapin yung pinansyal. Yung iba naman, mga minamahal, walang problema sa kaluksugan. Pero kung minsan, mga minamahal, ang struggle niya, yung kanyang paglilingkod. Amen? May mga kanya-kanya tayong kalagayan at sitwasyon sa buhay. Ngunit, mga minamahal, anumang kalagayan natin, anumang sitwasyon natin sa buhay, lahat tayo ay nangangailangan ng pagtitiis upang maipagwagi natin ang ating mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating malapin. Gusto natin ng langit. Lahat ng gusto ng langit, magsabing, praise the Lord. Ano sabi ng Biblia? Magtiis po tayo. Amen? Amen? Hindi tayo makakatakas. Pag-uusig ng mahal natin sa buhay, mga problema, mga pagsubok, andyan po yan. Mga minamahal, sabi ko nga po, yung 2025 natapos na. Pero yung pakikipagbaka natin hanggat andito tayo sa mundo, hindi po matatapos yan. Paulit-ulit yan mga minamahal. Ngunit hanggat tayo po mga kapatid ay may pananampalataya, hanggat tayo po ay nagtitiis mga minamahal, tayo po ay magtatagumpay dahil sasamahan tayo ng Diyos. Ang kalakasan natin ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano pa ang sabi ng Biblia mga minamahal? Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 4 at 5. Ito po sa kalawang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 5. Ano pat kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng pag-uusig sa inyo sa mga kapigatiang inyong tinitiis na isang tandang hayag na matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa karya ng Diyos nang dahil dito'y nangagbabatari naman kayo. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat po ay magsabing, praise the Lord. Nasundan niyo po mga minamahal. Ano pong sabi ni St. Paul sa mga Kristiyano sa Tesalonica, mga minamahal? Sabi niya, ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo, sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighati ang inyong tinitiis. Mga minamahal, mas mahirap yung kalagayan ng mga naunang Kristiyano. Amen? Ano yung mga tinitiis nila? Nung araw, mga minamahal, pag nakita nila na nangangaral ka, nagpupuri ka mga minamahal, hinuhuli nila. Amen? Inuusig, binibilanggo, mga minamahal. Iyon ang mga kalagayan ng mga naunang mananampalataya, mga minamahal. Yung iba pinapatay, pinapahatak sa kabayo, mga kapatid. 2 kabayo, o magkabilang kamay, nakatali. Ipapahatak. Grabe, mga minamahal. Yun ang hirap ng mga unang Kristiyano. Kaya yung ibang mga Kristiyano mananampalataya during this time, mga minamahal, kapag magsamba sila, magkakatipon sila, doon sila sa katakom, nagtatago sila, mga minamahal. Tribling sakripisyo, hirap, pero lahat yun. Bagamat alam nila, mga minamahal, ang panganib, mga minamahal, ng pag-uusig, dahil kahit buhay nila pwedeng malagay sa bingit ng alanganin, ng kamatayan, subalit ang mga tunay na mananampalataya, ang sabi po rito mga minamahal, ipinagkakapuri ng mga apostol dahil nakita nila ang pananampalataya, nakita nilang pagtitiis ng mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat po ay magsabing praise the Lord. Nasa kabila ng maraming pag-uusig at kapighatian, mga minamahal, tiniis nila yon. Nang sabi rito na isang tandang hayag
ng matuwid na paghuhukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya sa ating pagtitiis, mga minamahal, una, ipagwawagi natin ang ating mga kaluluwa. Sabi pa dito ni St. Paul, sa ating pagtitiis, aariing ganap tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Kaya ang Kristiyano, mga minamahal, lagi naman nating naririnig na kahit may problema tayo, mga minamahal, dapat nasa gawain tayo ng mahal na Panginoon. Dahil pag naandito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, ito po yung comfort zone natin. Dito tayo kinocomfort ng mahal na Panginoon. Dito tayo nire-recharge ng mahal na Panginoon. Pinapalakas at pinapatatag niya at pinagtitibay ang ating pananampalataya. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami tayong tinitiis, mga minamahal. Ngunit lahat ng bagay na yan ay bahagi po yan ng pagiging Kristiyano natin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito ng ating binasa, sabi ni St. Paul, mga minamahal, sa 5, na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Ariin tayong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya wala pong papasok sa langit na hindi po dadaan sa pagsubok. Wala pong papasok sa langit na hindi nagtitiis dito sa mundo. Amen? Amen. Kahit po mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga minamahal, nakita natin kung anong klaseng pagtitiis ang ginawa ng mga naunang mananampalataya. Sa ating dearly beloved honorable parents in the Lord, mga minamahal, nakita natin yung kanilang pagtitiis, terribly, grabing pagtitiis, mga minamahal. Alang-alang sa kaligtasan ng marami. Alang-alang ang lahat ng manampalatay pagpalain ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga pag nagtitiis tayo, sabi Biblia, aariing ganap tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Lahat tayo magsabing praise the Lord. Tulad ngayon, yung iba sa atin, mga minamahal, bagamat holiday season, pero yung iba dyan may pasok. Amen? Yung iba naman, maraming gawaing bahay, maghapon siguro naglaba. Medyo pata talaga ang katawan, mga minamahal. Tapos overnight prayer, pupunta tayo dito para sumamba, magpuri sa mahal na Panginoon. Tinitiis natin ang pagpupuyat. Sa halip na matulog tayo, dapat dahil pagod, medyo pata ang katawan, matutulog na lang para ma-relax, pero andito po kayo. Iyan po'y pagpapakita. Sabi ni St. Paul, iyang tandang hayag. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ginagawa natin ang mga bagay na ito upang ariin tayong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di po ba? Lalo pag ganitong oras, alam niyo po, na-experience natin, na-observe niyo po ba, pag Word of God, parang ang sarap ng matulog. Amen? Pagka joyful song, solemn song, testimony, gising na gising, kwento pa nga ng kwento eh. Di po ba? Amen? Gising na gising pa. Pero ba't kaya pag dumarating na yung Word of God, mga minamahal, doon naman talagang gusto nang matulog, gusto nang kusa, nang pumipikit yung mata natin. Amen? Kaya pagtiisan natin, pag sumikapan nating manatiling bukas ang ating tenga, sabi ko nga po, kahit pikit ang mata, basta bukas ang tenga, mga minamahal, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po yung magsabing, praise the Lord! Tutuwa po ang mahal na Panginoon. Bakit? Andito tayo. Nagtitiis tayo ng puyat, mga minamahal, upang tayo po'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Upang maipagwagi natin ang ating mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sunod na talata, mga minamahal, aklat po ng Roma, Kapitulo 8, talatang 18, talon sa 24 hanggang 25, at huling talata, Apokalipsis 7, 13 hanggang 17. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 18, talon po sa 24 hanggang 25. Ito po ang sinasabi, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatian, maihahayag sa atin. Amen. 24, sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita,
Kung magkagayoy, hinintay nating may pagtitiis. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapinon. God bless you po. Mga minamahal, sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat na maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapinon. Kaya nga mga minamahal, alam ko po, sabi ko nga po kanina, marami tayong battles, marami tayong pakikipagbaka sa mundong ito. And sometimes, mga minamahal, nararamdaman natin na mabigat na. Na kung minsan, mga minamahal, kahit hindi natin sinasabi sa kapamilya natin, hindi natin sinasabi sa kapwa natin, pero aram natin at ramdam natin na mabigat na yung ating pinagdadaanan. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Kung minsan naramdaman natin na gusto na nating umurong, minsan gusto nating umatras na, gusto na nating umayaw, mga minamahal. Pero bakit pinagtitiisan natin lahat? Mga minamahal, kahit minsan inahamak na tayo ng sanglibutan. Kahit minsan, mga minamahal, inuusig tayo kahit pamilya natin, mga kapatid. Ngunit bakit pabalik-balik tayo dito? Ngunit bakit natin pinagtitiisan ang mga bagay na yan? Dahil isa lamang ang laman ng ating isipan. Isa lamang ang laman ng ating puso, mga minamahal, upang maipagwagi natin ang ating mga kaluluwa. Dahil pagdating ng araw, mga minamahal, yung hirap na pinagtitiisan natin dito, ang sabi ng Biblia, hindi yan maitutumbas sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Marami tayong tinitiis. Minsan, miyak na lang tayo, mga minamahal. Amen? Dahil nabibigatan tayo. Mga kapatid, marami tayong struggles, maraming difficulties. Minsan pamilya natin, problema natin, trabaho natin, pag-aaral natin. Marami tayong problema. Minsan sarili natin, pinoproblema natin, mga minamahal. Ngunit maraming bagay man tayong tinitiis. Pinagtitiisan natin yan. Dahil alam natin, mga minamahal, tingnan niyo po ang pangako na malapit, hindi maitutumbas. Dahil darating ang isang araw doon sa mga nagtitiis na mga Kristiyano, yung mga hirap na yan na pinagtitiisan natin, papalitan niya ng kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Papalitan niya ng gantimpala na mahal na Panginoon. Masarap isipin, mga minamahal, na darating ang isang araw na dahil sa pagtitiis natin ito, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, harap tayo sa Diyos. At isang araw sasabihin ng mahal na Panginoon sa atin, anak, nagtagumpay ka, nagtiis ka, pumasok ka sa kapahingahan ng iyong Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya mga minamahal, mahalagang pagtitiis. Kailangan ipanalangin natin sa Diyos na mga kapatid magkaroon tayo ng espiritong matiisin. Sabi ng huling talata, mga minamahal, kindly po, maghanda na po yung manunugtog at mga awit. Aklat po ng Apokalipsis 7:13 hanggang 17. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 17. Ito po ang nakasulat. At sumagot ang isa sa matatanda na, nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapigatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw, unang anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito, mga minamahal, isang araw, yung mga Kristiyano, mga minamahal, si John the Beloved na andun sa harap ng ating mahal na Panginoon.
Nagtanong ang isang matanda, mga minamahal, sabi niya, itong mga ito na narito, saan ba nagsipanggaling yung mga yan? Sino-sino ba yan? Ang sabi ni John the Beloved, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Ang sabi ng isang matanda, mga minamahal, yung mga na yan na nakatayo dito sa harapan ng luklukan ng Diyos, iyan yung mga nagtiis ng magrabing kapighatian. Iyan yung mga dumanas na mga pag-uusig. Iyan yung rumanas ng kahirapan sa sanglibutan. Pinagtiisan nila. Sila ay naging tapat sa Diyos. Sila ay nanampalatayang lubos sa malapinon. Kaya't narito sila sa harap ng luklukan. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, yung luha nila ay papahirin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na sila makakaranas ng gutom pa man doon. Kung dito madalas tayo magutom, mga minamahal, dahil salat tayo sa pamumuhay. Sa langit, hindi na tayo magugutom. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang iyakan, mga minamahal. Wala nang kabigatian, wala nang kalungkutan. Lahat ng hirap na pinagdadaanan natin dito, lahat ng sakit na pinagtitiisan natin dito, isang araw tayo itatayo sa harap ng Diyos. At ang lahat ng bagay na yan ay papawiin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kalungkutan na yan ay papalitan ng kagalakan ng ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, nangangailangan tayo ng pagtitiis upang maipagwagi natin ang ating mga kaluluwa. Kaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi po laging rosas. Minsan dadaan tayo, mga minamahal, sa pagsubok, pag-uusig. Alam na natin yon, mga minamahal. Ano pa mang mga bagay na nangyayari na tila hindi madali sa atin, mahirap sa atin, ngunit pinagtitiisan natin. Mga minamahal, tandaan po natin palagi ang sinabi ng mahal na Panginoon, na kapag tayo nagtitiis, aariin tayong karapat-dapat sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi nga ng awiting ito, salamat po Ama sa mga araw na nagdaan. Lumipas ang taong 2025. God bless you po, beloved Bible readers. Lumipas ang taong 2025, mga minamahal. Alam natin yung battles natin sa taon na yan. Itong taon na ito, mga minamahal, hindi pa natin alam kung anong magiging pakikipagbaka natin dito. Ngunit kaya natin nalagpasan ng 2025, tinulungan tayo ng Diyos. Naging sandata natin ang pagtitiis, kaya naging matagumpay tayong nakatayo ngayon. Sa unang araw na ito ng ating pagsamba sa Diyos, nakataas ang ating mga kamay at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya baunin natin ang pagtitiis sa pagharap sa panibagong taon na ito, mga minamahal. Upang anuman ang dumating sa buhay natin, anumang mga problema at suliranin, kapag may pagtitiis tayo, mananatili tayong nakatayong, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Papurihan natin ang ating mahal na Panginoon. At habang inaawit natin ang awiting yan, mga minamahal, atin pong nilay-nilayin, bulay-bulayin natin. Anong gantimpala, mga minamahal, ang nakahalaan, kaluwalhatian sa lahat ng mga nagtitiis na mga Kristiyano. Lahat ng mga nagtitiis sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa mga pagsubok, kahirapan sa mundong ito. Ang sabi ng Biblia, hindi yan may tutumba sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin. Tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Hallelujah! Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin. Hallelujah!
nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay. Hallelujah! Palakarin mo ako na may takot sa iyo. At iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Dumating man ang dilim mo. Marika, malamay na. Marami mo pagsubok, malamay na. Pangako mo, malamay na. Lagi mo hawak-hawak ang bawat lansangan. Itong puso min sa'yo umiitim. Sa nalapati at sakit ay aking titiisin. Hallelujah! Pagpapalik, o marika, malamay na. Higman ang dilim, mga pasubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako. Mga minamahal, alam na mahal ang Panginoon ang puso natin. Alam na mahal ang Panginoon kung anong kalagayan natin ngayon. Maraming bagay man tayo pinagtitiisan, nakikita ng Diyos yan, mga minamahal. At dahil dyan, ang pagtitiis natin, may pagwawagin natin ang ating mga kaluluwa. Ang buhay ko ngayon ay nasa iyong mga kamay. Hallelujah! Ay nasa iyong mga kamay. Hallelujah! Paghawakan ko, Ama. Baka ako'y mapahiwalay. Hallelujah! Praise Jesus, the great the one, Lord. Na may takot sa iyo. At iyong hallelujah! Hallelujah! Dumating man ang dilim, mga pasubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak. Ikaw, malamay na, hallelujah. The great the wonder is Jesus. Hallelujah. Ika, malamay na. Dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. Pangako mo, praise the Lord. Mga minamahal ko, mga kapatid. Sabi ng ating inawit, dumating man ang dilim, pagsubok may nasa akin. Hallelujah! Pangako mo, ko'y laging hawak-hawak mo pa rin. Hallelujah! Hallelujah! Puri ka, mahal na Panginoon. Sabi ng ating pinag-aralan, kung tayo magtitiis,
tayong karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya bawat pagtitiis natin, mga minamahal, nakikita yan ang ating mahal na Panginoon. At nakahanda ang Diyos na bigyan tayo ng gantimpala. Hallelujah! Hallelujah! Lord Jesus! Hallelujah! Lord Jesus! Purihin ka, mahal na Panginoon! Hallelujah! Lord Jesus! Purihin ka, hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus! Hallelujah! 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 Pumalakpak tayo lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, tayo dadalangin sa Diyos. Hingiin natin sa mahal na Panginoon na dagdagan niya pa yung ating pagtitiis. Tulungan niya tayo, mga minamahal, sa bawat pakikipagbakan natin, sa bawat struggles natin. Tulungan tayo na malapay noon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito tayo po'y dumalangin sa mahal na Panginoon. Wala namang baguhan, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Mapagpala po namin ang masalangit sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal namin Panginoong Yesus. Sa umaga pong ito, mahal na Panginoon, narito po kami, lumalapit sa iyo, dumudulog sa iyong trono ng biyaya sa kalangitan. Humihingi po kami ng kahabagan at patawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na sa aming pagharap sa panibagong taon na ito. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Patatagin mo kami. Hallelujah. Patuloy mo kami bigyan ng Espiritu matiisin, mahal na Panginoon. Na kahit marami mang problema at mapagsubok, mapag-uusig, ito'y makayanan namin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Panghawakan mo kaming lahat upang maabot namin, mahal na Panginoon, ang pangako mo. Panghawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon, upang ariin mo kaming karapat-dapat sa iyong kaharian. Tulungan mo kaming maging matiisin upang may pagwagay namin ang aming mga kaluluwa. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Alisin mo mga panghihina, mga panglulupaypay, mga pag-alinlangan. Pagalingin mo mga karamdaman, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang buong iglesyang ito, mahal na Panginoon. Patuloy mo itong gamitin sa pagliligtas ng marami pang mga kaluluwa. Ang buong Beloved Almeida family, mahal na Paningatan, at pagpalain mong lubusan, O Diyos. Pagpalain mo lahat ng mga katuwang mga kabalikat sa gawain mo, lahat ng mga kapatiran. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, dakilang Diyos, hanggang sa iyo muling pagbabalik. Madatnan mo kaming matapat at mainit na naglilingkod sa iyo. Sa unang panalangin po naming minamahal kagalang-galang mala Pastor Wal Estrada Almeida. Ito ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating ulo. Palayasin natin ang mga karamdaman, mga gawa ng kaaway. Sa makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sama-sama po namin pinapalayas at tinataboy ang lahat ng mga gawa ng kaaway. Lumask sa pangalan ni Jesus. Anumang karamdaman, taglay ng mga Kristiyano, lumask sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Palalabo na mata, sinusitis, goiter, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, sakit sa baga, psoriasis, kidney disease, prostate disease, gout, harayuma, kasout in the mighty name of Jesus. High blood, diabetes, be healed right now in Jesus' name. Hallelujah. Kasot in the mighty name of Jesus, demons of pride of life, carnality, able to lust of this poverty. Kasot in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Glory, glory to God. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay sisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Tatalo ng 3 beses, mga minamahal. Sabay-sabay po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless us all, mga minamahal. We love you so much. But our dearest Jesus loves you more and more. Tayo po'y dadako sa ating announcement. Narito po ating minamahal na mga aral. Our beloved preacher, beloved Brother Marshall Aran. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord.